Actually, I do agree with this. Kay for me, Manggod, my love and my loyalty to a person also includes that they should be accountable for whatever it is that they have to face. If I believe in their innocence, all the more that I want them to face what they need to face so that it is over. It is so hypocritical for me to say na sige wag, or sabihin na he shouldn't be, diba, that he shouldn't face whatever it is he has to face, because I faced it myself and I too was subjected to a case that I was innocent of. I smiled for my mugshot because I knew I was innocent, and that was proven in court. Because at the end of the day, if you truly love somebody, if you truly support them, you would not push for them to be above the law. You would push for them to face it is whatever that they have to face, prove their innocence, and be done with it. I had the same view about the impeachment. I have the same view about it now. That if there is anything you have to face, face it. But the problem is, just because I am where I am now, standing and supporting who I am supporting, automatically, all reason goes out the door. We are no longer allowed to talk about accountability because we only have to zero in on the mindset that pag loyal ka, pag love mo, hindi ka dapat papayag na kakasuhan or i-face ang kaso. Ang kaso na sinampa nung 2017 pa. Oh my gosh. Tapos sasabihin na ako daw yung rason na nagkaganyan siya. Ako yung rason na dinakit. Sana okay lang kayo. But gets ko yan. Gets ko talaga yan because obviously that's how you manifest your love and loyalty, but we are not the same. But of course in this commenter, we are the same. Anybody that we love must still be held accountable because I was held accountable. I held myself accountable. I faced whatever it is I had to face and I won against it, and that was that. And for me, I am in pain and I felt bad because of course of the state itself, how he looked, what happened, that. But, if we really stick to the facts, it is what it is. A case was filed. Now that the warrant of arrest came out, all the technicalities there, diba? Again, I'm not gonna offer an opinion on something that honestly all boils down to I love the person, I support the person, but I also stand with the fact that whatever it is that they should be accountable for, they have to be accountable for. And besides, let us not ignore the fact that even PRRD himself told the ICC to hurry up because he himself must think that he is innocent from all of the charges against him. So if you truly love him, if you truly support him, hindi ka magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan na siya na rin mismo ang gusto na mangyari to para matapos na. So again, this will anger so many of you, but I do not speak for you to like me. You already hate me from where I stand. But let us also think rationally. If we are all capable of that. That once we love and support somebody, we also do not hold them to a much higher regard that they no longer are accountable for the things that they have to face. I cannot be that way kasi hindi ako konsentidor sa sarili kong pamilya. Okay? When I spoke about the war on drugs before, that I supported it, yes, I will not take it back. I supported it for the same reason that yes, he kept the streets safer, the Philippines was a much safer place. But let us also be very clear that a case was filed in 2017 and there is probable cause for him to answer for it. Okay? So that is up to the ICC now. That is not up to us and the College of Law on Facebook and TikTok. Even ako, my goodness, even ako, alam ko ang lugar ko sa buong to. And praktikalan lang talaga ako at prangka lang talaga ako. If need i-face and if I believe in his innocence, then he should face it para matapos na, para makauwi na siya. Ganun lang yun. I will not say na, di ba, parang, oh sige wag, or no. Ipokrita ako pag ganun. No. Because I faced it. I faced my case, I smiled for my mugshot, a mugshot that I'm sure he also saw. So again, I agree with you. But at the same time, ang hirap kasi kasi mga statements na ganito, ikinakagalit ng napakarami na tao because we choose to ignore. Some of us choose to ignore that love and support also includes accountability.
And I hope that this is clear to everyone. Sa pagkakaunawa ko po, sa madaling salita, pabor po si Jam Magna sa ICC at saka po sa impeachment. Pabor siya na mag-undergo ng ICC trial si dating Pangulong Duterte, and pabor din po siya na mag-undergo ng impeachment trial si VP Sara Duterte, no? So, this is very rare na marinig sa isang Duterte supporter, no? Kasi usually kapag DDS or Duterte supporter, yung mga yan maghahanap pa ng butas, no? Titignan yung mga technical aspects ng pag-aresto, technical aspects ng impeachment, ng ICC arrest warrant, no? Maghahanap sila ng butas para ma-prevent yung implementation, ano? Imbes na suportahan at sabihin na dapat mag-undergo kayo dyan at patunayan nyo sa taong bayan na kayo inosente. No? So, mas pinipili ng karamihan sa mga DDS na hanapan ng butas yung technical aspects ng implementation ng arrest warrant, ng impeachment, ng pag-file ng impeachment para hindi matuloy. No? Usually, yan po kasi nakikita kong ginagawa ng mga DDS. Pero si Jam Magno, pabor siya na mag-undergo ng impeachment trial si VP Sara at ng ICC trial si dating Pangulong Duterte. Kahit po siya ay DDS or Duterte supporter. Kasi yung binahagi niya, sa pagkakaunawa ko, nag-undergo din naman siya ng parang court hearings dahil nasampahan po siya ng kaso, na-mention naman po niya yon. And sabi niya, pinatunayan niya na siya ay inosente dun sa mga akusasyon laban sa kanya. No? So, mas nauunawaan niya at mas naiintindihan niya na dapat patunayan mo yung sarili mo na inosente sa korte. No? Maging accountable ka. Yung po yung pagkakaunawa ko na mensahe na gusto niyang ipahatid. No? Maging accountable. Kahit sino pa yung sinusuportahan mo, dapat manawagan tayo ng accountability. No? Sobrang opposite kumpara sa karamihan ng mga DDS na na-encounter ko sa social media. Yung iba dyan, yung mga nagla-live, talagang they will do whatever it takes, no? Magme-mental gymnastic, gagawin ang lahat ng palusot at talagang itutwist ang lahat ng pwedeng itwist para lamang mag-suit sa narrative nila ang mga bagay-bagay, no? Para yung mga tao ma-condition into thinking na sila yung tama, no? Parang manipulation ng public opinion sa maling paraan yung ginagawa nila, in my opinion, mga kababayan. Tama yung sinabi ni Jam Magno, maging accountable, harapin ang mga kaso, kagaya ng ginawa niya, hinarap niya, no? Sinabi pa nga niya, nagpa-mugshot siya at pinakita niya na nakasmile siya dun sa kanyang mugshot, no? Kagaya ng ginawa ni Senator De Lima, na hinarap ang patong-patong na mabibigat na kaso na may kinalaman sa illegal na droga, hinarap niya lahat yon. Although, ramdam niya na mahirap at gipit na gipit siya, pero dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya, tsinaga niya, nilabanan niya, at nagtiis siya na magpakulong sa loob ng halos 7 taon para lamang patunayan sa taong bayan, sa mga Pilipino, at sa lahat ng mga sinungaling na nag-akusa sa kanya na siya ay inosente. And eventually, she emerged victorious. No? Si Senator De Lima ang nanalo. Pinatunayan niya sa mga Pilipino na siya ay inosente at sinungaling yung mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. No? So, dapat ganun. Kung alam mo na inosente ka at wala kang ginagawang mali sa mga Pilipino, dapat confident ka. Malakas ang loob mo kahit pa mahirap yan. Eventually, mapapatunayan mo na ikaw ang tama at ikaw ay inosente. No? So, ganun dapat mga kababayan. Kung totoong sinusuportahan nyo ang isang leader or politiko, dapat ikaw ang sumusuporta at nananawagan ng transparency and accountability sa mga taong iyan, sa mga sinusuportahan mong politiko. Suportahan mo sila na maging accountable, suportahan mo sila na humarap sa husgado, sa hukuman, at nang mapatunayan nila na sila inosente. No? Dapat ganun. No? Kaso, kung ikaw ay isang supporter na ikaw pa mismo ang gumagawa ng lahat ng pwede mong gawin para baluktutin ang mga naratibo at bagay-bagay, para maniwala sa iyo ang mga tao na dapat i-prevent ang implementation ng proseso, dapat hindi matuloy ang impeachment, dapat hindi matuloy ang ICC trial. Kung ikaw ay isang uri ng supporter na ganun ang ginagawa mo, na lahat ng mental gymnastic at lahat ng pagsilip sa dapat silipin, no? Na talagang dati ikaw ay kumakaldag-kaldag lamang sa TikTok, bigla ka nang naging international law expert dahil sa kagustuhan mo na ma-prevent ang mga bagay-bagay na dapat nag-undergo ng proseso, no?
Kung ikaw ay ganyang uri ng supporter na ikaw pa yung pumipigil na malaman ng taong bayan ng totoo, na ikaw ang pumipigil sa impeachment trial, sa ICC trial, then problematic yan, no? Kahit ikaw mismo nakakaramdam na merong guilt at merong ginawang mali at ayaw mong mapahiya yung politikong sinusuportahan mo. Ayaw mong mapahiya yung politikong sinusuportahan mo dahil mapapahiya ka din kapag napahiya sila. Ayaw mo na mag-undergo sila ng trial, ng impeachment trial, ng ICC trial dahil baka malaman ng totoo at malaman ang mga maling ginawa nila dahil kahit ikaw mismo na supporter, nararamdaman mo yon. At kapag hindi mo ginawa ang lahat para mapigilan ito, para maudyukan ang taong bayan na dapat ang taong bayan ay nananawagan sa pagtutol sa mga trial na ito, kapag hindi mo nagawa yon, malalaman ang totoo kapag nag-undergo ng trial, mapapahiya ang mga leader na iyan na sinusuportahan mo, ang mga politikong iyan, eventually ikaw mapapahiya din dahil sumuporta ka sa mali. Pero sana naman, i-check mo yung sarili mo kung gano'n na yung nagiging character mo or behavior. Naramdam mo na may mali at may mga signs of guilt, tapos nagiging instrumento ka na para dumepensa, magprotekta sa ramdam mong mali at sa mga very obvious and evident na red flags. Problema yan. Kapag ikaw ay nakaka-develop na ng ganyang behavior at character, problema yan at baka balang araw, ikaw ang magka-problema dahil maling character ang nade-develop mo sa iyong sarili. So yun lamang mga kababayan, salamat sa panonood. Sana po i-like ng video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.